you guide my steps in the darkest place. I know who you are. Oh, hello, good morning sa lahat. Minimiso namin kayo. Welcome po sa online service ng Tigo Augustine Church. Samahan po kami sa pinit na namin. Yesterday ko pang sa inyo po ang kapulihan, katakilaan, pasalamat o sa magandang Lord na malaya kami makinig Panginoon. Malaya kaming kumanta Panginoon. Puro sa'yo Panginoon. Pray Lord na samahin po kami Lord kung nasa school namin sa wala Panginoon. Pray Lord na bigyan po sa amin ng lakas ng Panginoon, kagalingan Panginoon. Pray Lord na wala na po itong COVID sa Panginoon na sabi na malaya na kami Lord na mga potentials Panginoon. Kaya muli Panginoon sa inyo pong kapurihan, kailangan pa salamat. In Jesus' name, Amen. Kang katulad, walang daya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasamba
Panginoon namin nanalo, O Diyos. Sa iyo lang namin, Lord, iaalay lahat ng aming pagsamba, Panginoon. Ang aming mga puso, ang aming buong buhay, ang aming lahat ng kalakasan namin, Panginoon. Alay namin para sa iyo, sa iyong papuri. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pagsamba, ang tunay na pagsamba ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alay namin ito sa iyo, Lord, dahil alam namin na ikaw, Panginoon, ang may plano, may napakagandang plano para sa aming buhay. Kaya, Panginoon, muli sa iyo namin iniaalay ang lahat, Lord. Pinakamataas na papuri ang para sa iyo, Panginoon. Hallelujah sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay nagpupuri sa iyo at sumasamba. Nawal, Panginoon, nalugod ka namin sa aming papuri, sa aming panalangin at sa aming pagsamba. Ito ay ang aming samo at panalangin sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Diba? Oo. Okay, mga kapatid sa pananampalataya, magandang umaga sa lahat. Ay, nandito naman tayo sa unang linggo ng Mayo. Ilang buwan na lang, Pasko na naman. So mga kapatid, patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi ito po ang nagbigay sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya, which is very important po yung ating pananampalataya na palagi matatag, matibay, whatever po ng mga circumstances na dumating man sa buhay natin, nandoon po yung ating pananampalataya matatag, ay kaya po nating mapagtagumpayan ang mga bagay sa sanlibutan ito. Bago pong lahat, ay po manalangin muna. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na iyo pong pinagkaloob sa amin ang napagandang araw. Nawa po, O God, ay iyo pong pagpalain ang araw na ito. Kasama po ng lahat ng mga kapatid na nakikinig at nakita po ang aming pagnambahan sa magitan po ng paghayag niyong salita. Ikaw, God, ang mapuri sa lahat ng bagay, Pinoon, sapagkat ikaw, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Karapat-dapat kang sambahin, dakilain yung pangalan, Pinoon. Uri ka sa lahat ng mga pagsamba, O Diyos, hallelujah, ng lahat ng tao sa mundong ito, because you're the Creator, Lord. Ama, salamat at I pray po na nawa gabayan mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, Pinoon, sa aming pag-aral, sa pangaral sa iyong salita, Pinoon, nawa po. Tumimo sa aming mga puso po ang iyong mga mensahe po sa umagang ito. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya na nandiyan sila lahat, Pinoon, sa kanilang mga bahay, nakikinig sa iyong mga mensahe, Pinoon, nagbigay po ng kalakasan sa kanilang buhay, Ama. Salamat, Lord. Tulungan mo kami sa umagang ito. Ikaw po may taas po sa aming panambahan po, Pinoon. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Oh, hallelujah, mga kapatid sa pananampalataya. Ako'y namimiss na po yung ating panambahan. Kung ilang linggo na po tayong nasa FB. Ngunit ako nagpasalamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng pagkataon na ang iyong salita ay mahayag. Bigyan ako ng pagkataon para mapalakas pa rin ang the body of Christ. Dapat patuloy pong malakas talaga dahil itong kailanganin po natin na malakas tayo sa ating pananampalataya, na kaya nating magtagumpay sa ating pagiging isang manampalataya. Whatever the circumstances na ating buhay, naroon palagi ang kalakasan natin. So mga kapatid, ito po isang kalakasan po na ating pong pagbulay-bulayan. Ang ating pong title dito, Worship the True God. Then ang text po sa John chapter 4, verse 23 to 24. Ang tema po dito is, God is worthy of all worship from all the believers. Ang punturing question po dito, why we need to worship the true God? Why we need to worship the true God? Yung preaching idea po dito, the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. Ito po yung napagandang pag-usapan talaga yung sino ba yung ating pupurihin?
So ating mga titingnan yung definition po ng worship. At ayon po sa isang Old English na sinabi dito, ang worship daw comes from the word worship. Word, W-O-R-T-H, and S-H-I-P, worship. So worship of God, therefore, means giving Him an action and thoughts, what is due to His immutable character. Ito po isang pagpupuri o pagsamba sa ating Panginoon. Nabigyan natin siya ng action talaga sa pamagitan ng ating mga kaisipan kung ano yung nararapat talaga ibigay doon sa ating Diyos na buhay. Dito sa Easton Bible Dictionary, mayroon din kong nakita ditong meaning ng worship. Ang sabi, worship is the act of paying divine honors to the Supreme Being or the reverence and homage paid to Him in religious exercises. Sa pa, to adore, to pay divine honors, to reverence with supreme respect and veneration. Pang isa, to perform acts of adoration, to perform religious service. So ating ginagawa mga kapatid sa umagang ito na tayo nagpupuri sa ating Panginoon, sumasamba tayo, umaawit tayo sa Panginoon. Ito po isang paraan talaga na makita ng Diyos na tayo ay sumasamba sa Kanya. Wala tayong ibang sinasamba na sino mang mga rebulto diyan, kundi ating pong sinasamba siya in spirit and in truth. Now, mayroon akong katanungan dito, who should be the object of our worship? Sino yung object ng ating pag-worship? Ayon sa Revelation chapter 19 verse 10, ang sabi, and I fell at his feet to worship him. And he said unto me, see, thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Now, dito sa Revelation 22 to verse 8 to 9, and verse 8, and John saw these things and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel, which showed me these things. Verse 9, then said he unto me, see thou, do it not, for I am the fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the saying of this. Worship God. So ito po isang passage kung saan si John the Beloved, nung napahayag sa kanya yung anghel, siya po nagpatirpa at siya po gumawa ng pagsamba sa harapan po ng anghel. Kaya ang sabi ng anghel, hindi mo dapat gawin yan. Ang iyong sambay na yung Diyos. Worship God, not me, because I am only a servant like you. So mga kapatid, ito po isa katunayan na ang ating palang pupurihin talagang tunay ay ang Diyos. Wala ng ibang sasambahin, wala ng ibang pupurihin, wala ng ibang panalanginan, wala ng ibang tawagan, kundi ang ating Panginoong Diyos lang. Kasi kung nagkamali tayo ng tawag, ay hindi talaga tutugon yung ating tatawagan kung hindi siya yung tunay na Diyos na siyang karapat-dapat sa pagsamba po ng lahat ng tao sa mundong ito. Mayroon din akong tanong, why should we worship God? Okay? Bakit kaya sasamba tayo sa Diyos? In Psalm 45 verse 11, ang sabi, He is our Lord. Siya pala yung ating Panginoon. Kaya kung word na Panginoon, ito po ay ating sasambahin talaga, Panginoon mo eh. Ikaw ay alipin lamang. Kaya kung siya ay Panginoon, ikaw ay isang alipin o isang katiwala, you have to worship God.
Hindi po pwedeng hindi mo siya talaga purihin. Hindi talaga pwedeng hindi mo sasambahin. Because He is our Lord. Pangalawa, He is worthy. In Revelation chapter 4 verse 10 to 11, and worship Him that hath lived forever and ever. Thou art worthy, O Lord. Sino daw? Yun daw nabubuhay na magpakailanpaman. Yun po yung ating Panginoon na wala po kamatayan. Siya po nabubuhay magpakailanpaman. Yun po ay karapat-dapat na ating purihin. Ibibigay natin ang lahat ng ating pagsamba, pagdakila ng kanyang pangalan sapagkat nararapat talaga siyang purihin at sambahin. Hindi nasasayang iyong pagsamba, kapatid, sa ating Panginoon sapagkat siya He liveth forever and ever. Wala po siyang katapusan. Siya po yung ating Panginoon. Kaya siya lang po ang karapat-dapat talaga tumanggap ng lahat ng pagsamba sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Manampalataya man siya at hindi, ay dapat matuto siyang sumamba sa Diyos na dakila na nabubuhay magpakailan paman. Pangatlo, He is our Creator. In Revelation chapter 14 verse 7, worship Him that made heaven and earth. Ang sabi po ni John the Beloved, dito sa Revelation chapter 14 verse 7, worship Him that have made heaven and earth. So, ibig sabihin, He is our Creator. Dapat siya sasambahin, karapat-dapat na purihin, bibigyan ng kastaas ang pagsamba ang kanyang dakilang pangalan sapagkat siya pong tagapaglikha. He created all things. He created you. Kaya kung siya po ay naglikha sa atin, ay dapat karapat-dapat siya sa ating pagsamba, pagdakila ng ating Panginoon. Mayroon pang isang katanungan dito. How shall we worship God? Wow, ito pang pinakamagandang katanungan eh. Paano ba natin ating sambahin ang ating Diyos na buhay? Ano bang gagawin natin? Now, dito sa John chapter 4 verse 24, napakasarap pakinggan at ating pong bigkasin yung word na dito. Dapat daw, you should worship Him in spirit and in truth. In spirit and in truth. Kaya kailangan po sa mga born-again Christians, mga manampalataya, ay wala silang maribulo sapagkat ang God is spirit. Hindi pwedeng Diyos siya pero mayroon namang representation, ay hindi po pwedeng ganon. Kailangan spirit and in truth. Dapat sa espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan diyan? Na siya Diyos, na siya po Panginoon, na siya po tagapaglikha. So yung katotohanan tungkol sa Diyos ay kasama nating sambahin. He is the Creator. Mga kapatid, kung ikaw siguro Creator, maraming magbubunyi. Naalala ko po yung napag-aralan namin sa church history tungkol po sa kay Constantine the Great, na siya po yung unang kauna-unahang emperador ng Roma na nagiging Kristiyano. At itong taong ito ay talagang binigyan siya ng mga sign. Ang sabi niya, bago po lumusob po sila sa kanyang kalaban, madaling araw ay may kapayagan ang Diyos na dapat yung kanilang mga shield ay lagyan po nila ng cross. Okay? Cross. Pipinturahan nila ng cross bago sila lumaban. So, ng gabing yun, talagang nagpuwit sila,
lahat ng mga sundalo ay naglagay ng X, parang cross sa kanilang shield. At ang kapayagang ito ay isang bagay na naging kalakasan po sa lahat ng mga mandirigma po ni Constantine the Great. At nung sila ay nakipaglaban na, nakita po natin ang kanyang mga sundalo na nagtatagumpay. The revelation of God through dreams. May isa ay nangyayari ito kay Constantine the Great. Kaya sila po nagkaroon sila ng tagumpay sapagkat sinunod niya po ang revelation na yon. Na itong taong itong si Constantine the Great, siya pong kaunahang emperador ng Roma na nagiging Kristiyano. Kaya siya nag-utos sa kanyang lahat ng namumuno sa lahat ng mga probensya, sa lahat ng mga karian na dapat ang religiyon na kanila pong tatanggapin sa kanilang buhay ay yung Kristiyanong religion, Christian Church religion, na sila po'y sasamba sa isang Diyos, sasamba sa Diyos na makapangyarihan at ito'y nasasaad sa banal na kasulatan. At alam ko mga kapatid, mula sa pagkabata, kasi nagiging topic ko ito sa aking report, mula sa pagkabata, ito si Constantine the Great ang nagturo sa kanya tungkol sa Bible, tungkol sa pagiging isang Kristiyano, yung kanyang nanay. Yung nanay niya, ang siya nagturo sa kanya, na ituro yung banal na kasulatan, ituro yung magandang asal. So ito pong Constantine the Great, bagamat siya marami di siyang pinatay, sundalo siya po'y kinasya ng Diyos through dreams, doon sa kapayagan na maglagay sila ng cross sa kanilang shield. At ito yung naging isang matagumpay na paraan kung saan nagwagi po ang mga grupo po ni Constantine the Great hanggang sila nagkarating sa Roma at sila po in-install bilang bagong emperador ng Roma. So yung worship, bago pa naging emperador din si Constantine the Great, yung mga emperador ng unang panahon ay mayroon silang hiningi. Nangailangan sila ng worship din sa mga tao. Mayroong tinatawag na emperor worship. Mayroong ginagawa ito every month yata ng bawat buwan para sasambahin nila yung kanilang emperador. So ang tao din nangailangan di pala ng pagsamba which is wrong. Which is a wrong decision talaga kung ikaw tao sasamba ka siyang kapwa tao. Hindi po pwede ng isang tao isasambahin ng kanyang kapwa tao. Sapagkat ayos natin na pag-aralan, bakit sasambahin natin ang Diyos? He is our Lord, Panginoon. Pangalawa, siya po yan nabubuhay magpakain ng paman. Pangatlo, siya po yung tagapaglikha. So kung isang tao hindi ganon, at hindi makitaan ng ganon, ay hindi siya karapat-dapat na sambay. Natin natin mga kapatid, yung benepisyo po ng worship. The benefits of worship. Number 1, yung tinatawag na prosperous living. Dito sa Exodus chapter 22 verse 25, because you worship me, I will bless your bread and water. Pasaganain ko sa pagkain at inumin kayo na sumasamba sa Panginoon. So mayroon palang benepisyo ang sino mang sumamba sa Panginoon. Sabi nga sa mga sulat dito sa Exodus chapter 22 verse 25, pasaganain ko ang pagkain at inumin ninyo. So ito'y pangako, prosperous living. Pag ang isang tao ay palagi pong sumasamba sa Diyos, sumasa kanya ang Diyos, patuloy niyang kasama ang Diyos, patuloy niyang nakipagsalita sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin,
then you can expect, my dear brothers in Christ, a prosperous life. Prosperous life. Ayon sa sinabi sa banal na kasulatan. Hindi po ako may sabi nito, kundi yung banal na kasulatan. Sa Exodus chapter 23 verse 25. Pangalawa, ano pang benepisyo po sa sino mang sasamba sa ating Panginoon? Exodus chapter 23 verse 25 also. Sickness, I will take sickness away from the midst of thee. Sa inyong kalagitnaan, ilayo kayo sa karamdaman. Good health po ang pinapangako ng Diyos dito. Kung kayo, sinasamba ninyo ang totoong Diyos. Ibig sabihin, walang sakit. O, tingnan natin ngayon. Daming COVID. Naging biktima ng COVID-19. Ang pangako ng Diyos dito, kung ikay sasamba sa Diyos, ang sabi niya, ilalayo ko kayo sa karamdaman. So, ang kulang pala sa sanglibutan, sa panahon ngayon, mga kapatid, ay yung dapat ang tao'y makakilala sa Diyos at sasambahin niya yung Diyos na yaon. At matutupad sa kanya itong sinasabi ng Diyos, ilayo siya sa karamdaman. Ako'y naniwala dito sapagkat ito pangako ng Diyos. Ito nasasaad sa kanyang banal na salita. Kaya ito'y totoo at paniwalaan ng lahat ng mga manampalataya. Maging yung hindi manampalataya, dapat maniwala. Kaya mga kapatid, mayroon tayong as a pastors, mayroon tayong tungkulin dito na dapat ipamukha sa mga tao, lalo na yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, na dapat ibaling nila ang kanilang pagsamba sa totoong Diyos para sila magkaroon ng kalakasan, ilayo sila sa karamdaman. At ito'y totoo sapagkat sinabi ito ng ating Panginoon. Ilayo ko kayo sa karamdaman. Kailangan, you have to worship me. Yun ang gusto ng Diyos, na siya po masamba, madakila, maitaas ang kanyang pangalan. Malulhati ang kanyang pangalan. Mga kapatid, tayo ginagawa natin ito. Kaya dapat gawin ito. Matututo din yung mga wala pa kay Kristo sa totoong pagsambat, papuri sa totoong Diyos. So itong ating obligation, this is our obligation as Christians, as pastors dito sa BCL, ay dapat talagang ating ipaabot sa mga tao na wala pa po kay Kristo ang mga bagay na ito, na mayroong mga benefits para sa worship kung kilalin nila ang ating Panginoon. So good health, una-una, prosperous living. Pangalawa, good health. At yung pangatlo, Exodus chapter 23 verse 26. I will give you full life span. Bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Wow. I will give you long life. Ito yung pangako ng Panginoon. Ito isa sa mga benepisyo kung ikaw nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, kung ating titingnan talaga yung mga sinasabi ng ating Panginoon, itong tatlong bagay, itong mga tatlong benepisyo na binigay ng Panginoon sa atin, ito po ay sapat na para maging tapat tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, ay mayroon tayong dapat gawin. Dapat yung mga taong wala po kay Kristo ay atin pong iparinig ang mabuting balita para sila matutong sasamba sa isang Diyos na buhay, hindi sa Diyos na patay. Mga mahal kong kapatid, ito po ay itong tatlong benepisyo po sa pagsamba sa ating Panginoon ay isang totoong katotohanan, sapagkat marami pong tao na patotoo. Maraming taong humaba ang kanang buhay. Maraming taong naging healthy pa sila kahit rin matanda na, at nadasa nila po yung prosperous, masagana ang kanilang buhay because of worshiping the living God
the true God. Nasumpungan nila yung sambahin ang totoong Diyos. Kasi kung hindi natin matutunan yung pagsamba sa totoong Diyos, palagi lang po tayo nasa pinakamababang lugar. Kung level 1 is still in level 1, na hindi mo alam kung anong gagawin. Pero kung mayroong mag-share sa iyo ng salita ng Diyos at magkaroon ka ng paniwala, panampalataya, then you have a next level ka. You have a prosperous living. You have a good health. You have a long life. And that's the promise of God. Hindi ito isang pangako lamang, kundi totoong gagawin ito ng Diyos sapagkat nakikita at nababasa ito sa kanyang banal na kasulatan. In conclusion, in worshiping God, our primary motive must be because we love Him. Let us worship the Lord with all our heart and strength. Tatlo naman binigay dito sa conclusion, dapat mahal kasi natin yung Diyos, yung ating Panginoon, mahal na mahal natin. Ayaw ko kung mahal din ninyo yung ating Panginoon. Mahal natin ang Panginoon. Kaya, nakapagsamba tayo sa Kanya, tinataas natin ang Kanyang pangalan, mga kapatid, dahil mahal natin ang Panginoon. At mahal din tayo ng ating Panginoon. At sabi, let us worship the Lord with all our heart and strength. Ito po yung karapat-dapat talaga. Pag tayo sasamba sa Diyos, dapat talagang buong-buo ang ating puso, buong-buo ang ating lakas para masamba po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang ating prayer. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, once again na muli nahayag yung salita, Panginoon, na dapat kami po matuto na masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Masamba ka namin dahil mahal nyo kami at mahal din ka namin, Pinoon. At dapat sambahin ka namin sa aming lakas at sa aming buong puso, Pinoon. We thank you, Lord, nawa kaming lahat ng mga manampalataya, ang Timbao Christian Church, the Body of Christ, patuloy po namin tinataas sa inyo, na patuloy kaming bigyan palagi ng lakas, Pinoon. Na yung mensahe yung bigay sa amin, maging kalakasan namin, Lord, na we can pursue, Pinoon, na gagawin namin ito, Pinoon, sa araw-araw, sapagkat ito yung pangako nyo sa amin, at natiyak namin kung aming magagawa ito ng buong puso at buong kalakasan, ang lahat ng mga benepisyo po, Pinoon, na nasulat sa banal na kasulatan, ay iyo pong ibibigay ito sa amin sa pangalan po ng Jesus. So, mapurihin ka, dakilayan ka, sambay yung pangalan. Ito po ang aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Okay, mga kapatid sa panampalataya, tayo pwede na ako sa ikalawang bahagi ng ating gawain, ang pakikisa sa banal na hapag po ng ating Panginoon. Bago po lahat, tayo po ay manalangin muna. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya pwede po pasalamat sa iyong kabutihan sa iyong anak. Salamat o God sa iyong kabutihan din na ikaw namatay doon sa krus ng Kalbaryo para kami po ay mapatawad sa lahat ng aming kasalanan. At kaya po ang karapat-dapat din na makiisa po sa banal na hapag ng Panginoon sa mga. Pagpalay mo ang bawat isa sa amin. Narapati mo, Pinoon, na kami lahat po ay makikiisa po sa banal na hapag na ito para po kami pinagpatuloy po. Lalago pa sa aming buhay Kristiyano. Kami makapaglibig po, Pinoon, may katapatan sa lakas aming panampalataya, lalo po maging sa aming hiling na yung banal na Espiritu po sa aming kawan. Itaas ka sa aming buhay. Ito po aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang hapag ng Pinoon ay isang taimtim na pagpapahayag.
ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Isang pag-alaala sa gandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Kristo, ng ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasarami nito ang bagong tipan ng pakipag-ugnay natin sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ito rin isang mahalagang pagpapakita ng ating pakipag-isa sa katawan ni Kristo at Iglesia. Ang babala ng Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Kaya, muling pinapaalala ng Apostol Pablo na hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang ang pakikibahagi nito ng hindi nararapat ay magbunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. O dakilang Diyos sa mga sa lahat, amin pong pisalamatan ang pagkataong ito na pag-alala muli sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Aming hiling na pagpalay mo, Lord, yung tinapay na simbolo po ng iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo at yung saro na simbolo po ng dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. At kami po nagiging karapat-dapat po, Diyos, na makalapit sa inyo sapagkat kami po pinatawad nyo na sa aming kasalanan. Aming hiling na itong mga elementong ito na aming pong ipapartik, O Diyos, na pagpalain mo na maging isang kalakasan ito sa aming panampalataya. Patuloy kami makapaglingkod sa inyo, Pinoon, na walang pag-anilangan, isang paglingkod na buong buo, O Diyos, pagkat ikaw nais naming parangalan palagi sa aming buhay. Ito po kami sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong araw tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus, nung gabing siya ipagkakanulo ay lumampot ang tinapay. Lumampot ang tinapay. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gawin po natin. Ganyan din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Gawin po natin, mga kapatid. Sapagkat, tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo, ang dugo ni Kristo. Kaya't lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatauhan ng Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Kumanyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo. Amen.